Sa panahon daw po ni Digong, wala daw ho siyang naipakulong na malaking isda. Siguro nga. Dahil wala rin naman talagang ganito kalaking issue na scandals nung panahon ni Digong. Wala naman hong ghost project na tayong nabalitaan noon. Sa laki ng mga ninanakaw, pero ang pinupunterya nila ay ang mga senador. Ayon kay Bryce Fernandez, kumikickback lang at walang ghost project yung mga senador. Iwan ko lang kung totoo. Kaya nila pinupunterya itong mga senador na kagaya nila Bong Revilla dahil malalaki ho silang isda. Hindi tayo magtataka sa susunod kung isusunod nila si Jingo Estrada, si Villanueva, para lang maipakita sa taong bayan na mayroong nakukulong na malalaking isda. Dahil may mga pangalan ho to sila eh. Pero yung tunay talaga na magnanakaw, nasaan? Nasaan si Romualdez? Nasaan si Saldico? Asaan yung tumanggap ng mali-malitang pera? Andun, nagpakasarap sa buhay. Bakit ho hindi yun ang habulin? Tapos sabi pa nitong hinayupak na to, wala din daw na ipakulong na drug lord. Mag-research ho kayo. Yung iba napakulong, yung iba namamatay. At pagdating ni Bangag, pinapalaya niya. Lahat ng drug lord na pinakulong ni Pangulong Duterte, yung iba representative ng party list, yung iba naging mayor. Ganyan ho ang nangyayari. Sa Cabral Files, walang-wala ang mga senador. Walang-wala ang mga Duterte. Ang nandun lahat puro mga congressman. At lahat kaalyado ni Pangulong Bangag. At ang sabi nitong kumag na to, nasa ICC daw nakakulong yung pinakamataas. Hoy, Obobs, hindi korupsyon ang ikinakulong ni Duterte.